Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW John sa Middle East, Yumkin Said. Kung saan man sulok ka man ng mundo, please lang, subscribe nyo na naman ako ang aking videos at i-like din ang aking mga channel videos. Ngayon natatawa lang ako ngayon kasi nga, grabe no, ang lupit ni Tito Soto. Unang-una, nagbigay siya ng personal ng grata sa mga Chinese, 'di ba? Na dapat policy nito sa Pilipinas. Ngayon naman, nagbigay naman siya ng kanyang kalukuhan tungkol naman sa impeachment complaint na binasura ng Korte Suprema. Hindi niya matanggap, gigil na gigil si Tito Soto na hindi niya matanggap sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi nga yung pangarap ni Tito Soto na maging presidente o pumalit kay Sara, parang nadismaya siya. Kasi automatic 'yan. Kapag na-impeach si Sara, siyempre ang Senate President ang papalit. Kaya galit na galit siya. Galit na galit si Tito Soto. Ngayon susuportahan niya na yung charter change. Dati hindi pa niya sinusuportahan. Parang ginagawa niya ng comedy, no? Kaya ginagawa niya siyang comedy yung Senate, yung Senado, which is hindi naman siya attorney. Para manggigigil siya sa Korte Suprema. Gigil na gigil siya sa Korte Suprema kung bakit binasura yung impeachment complaint laban kay BP Sara. Hindi ko alam ang kanyang hindi ko alam ang kanyang mga taktika nito, ang kanyang gustong mangyari. Pero ang sabi ng mga tao, gustong-gusto niya talaga maging Vice President o President if ever na anong nangyari sa dalawang matataas na tao, President o Vice President, automatic ang papalit si Tito Soto. Eh ngayon, ang inaabangan niya yung sa impeachment laban kay BP Sara. Di ba tuwang-tuwan siya na bubuksan kapag ni-reverse ang impeachment complaint laban kay BP Sara? Di ba? Ready siya dyan sa Senado. Ngayon, pinagigiligilan niya ngayon ay ang Korte Suprema. Tignan niyo, pakinggan natin. Pakinggan natin ang kanyang mga kalukuhan, kanyang iskol-bukol na litanya ni Tito Soto. Dapat galawin na namin, sapat kami ang empowered to do so. Nabuhay na naman ang usapin hinggil sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas ng bansa. Ito'y matapos sabihin ni Senate President Vicente Soto III na suportado na niya ngayon ang Chacha matapos madismaya sa kamakailang desisyon na inilabas ng Korte Suprema hinggil sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. I will support a Chacha at this point. Dati, ayoko yan. Pero, pagka ganyan, may mag-propose ng Chacha, susuporta na ako ngayon. Maituwid natin itong ganito na hindi lang pala Kongreso pwedeng maggalaw or Constitutional Convention lang pala pwedeng maggalaw ng Constitution. Pwede rin pala maggalaw ng Constitution ng Supreme Court. Sa inilabas kasi na desisyon ng Korte na pinaninindigang unconstitutional ang articles of impeachment na isinumite ng Kamara sa Senado, may mga nilinaw ang mataas na hukuman na ilang mga detalye sa paghahain ng impeachment complaint. Isa na rito, nasakop talaga ng 1-year bar rule ang ika-4 na impeachment complaint na isinumite ng Kamara sa Senado. Dahil kahit hindi na ilagay sa order of business ang naunang 3 reklamo, initiated pa rin ang complaint. Nilinaw din ng Korte na kahit ang ginamit ay ang ikalawang mode sa impeachment complaint na pagkuha ng 1/3 ng mga pirma ng mga mambabatas sa Kamara, dapat articles of impeachment pa lang may ebidensya na at nabigyan din ng kopya ang lahat ng pumirma. Para kay Senate President Soto, pinahirap lang nito ang proseso ng impeachment at ginawang halos imposible na may mapatalsik sa pwesto. Tila binabago lang nito ang nakalagay sa saligang batas na hindi dapat gawin ng Korte Suprema. Hindi na magagamit eh. Ang hirap na eh. Nung una, di ba, parang tinanggal nila talaga yung option 3. Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. Alam naman natin na pagka ganun, isa lang ang magsabi na hindi mo lang pinigil o dinelay mo. Hindi mo lang dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment. Hindi naman anya kaso kung sino ang pinai-impeach dito.
Kahit hindi si Vice President Duterte ang laman nito, hindi siya pabor sa ginawa ng SC. My position and my comments have nothing to do with personalities. It has nothing to do with Vice President Sara. Ano? It is the principle. It is the principle of ang legislation ay sa Congress, hindi sa Supreme Court. Gusto natin baguhin ang Constitution, let's use a Constitutional Convention or a Constituent Assembly. Hindi a Supreme Court decision. Handa naman anya makipag-usap si Senate O, di ba mga kawangis ko? Gigil na gigil. Gigil na gigil si Tandang School Bukol. Parang akala naman ang Senado ay bulaga. Kung ano-ano na lang pwede mong sabihin dyan. Tignan mo, yung tungkol sa persona ng grata. Di ba? Sinabihan siya ni Clarita Carlos, ang sabi ni Clarita Carlos, please shut up if you do not know the implications of the term persona non grata. Di ba? Sakit noon, sinabihan ka. Kasi nga, sobra kasing, ngawa siya. Mangawa ngayon si Tito Soto, sobrang ngawa siya eh. Kapag Duterte ang pinag-uusapan, sobrang ngawa siya. O ngayon, kaya ngayon, ang sa kanya, yung sinasabi sa kanya kay Tito Soto, baka nadismaya ang kanyang pagkatao o ang kanyang kagustuhan na maging Vice President. Di ba? Gusto niya talagang maging Vice President o maging Presidente ang hinamiyupak na to. Kaya kung ano-ano na lang ang kanyang pinagsasabi. Pero yung nagdaang mga kamakailan, nagdaang mga interview sa kanya, malaki daw insulto sa taong bayan na i-impeach si BP Sara at si Bongbong Marcos. Diba? Nakakatawa yung tandang to. Nakakatawa ang tandang. Hindi mo na alam ang kanyang utak. Ano na to? Olyanin na ba to? Dapat ang ganito may edad na sa mga 78, 77. Dapat nagpapahinga na to eh. Nag-aalaga na lang ng apo to eh. Kasi nga ang pinagsasabi niya, parang hindi na nakakatuwa. Dahil hindi lang niya nakuha yung position ni Sara, gigil na siya. Kasi automatic talaga, may i-impeach talaga si Sara kapag natuloy na reverse yung sa Korte Suprema, yung reconsideration na final ng mga kongresista tungkol sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Kapag na-reverse yun, talaga may i-impeach din siya sa Senado. Kaya ito nga abang ng abang eh. Abangers to eh. Abangers to sa Senado na sana na-reverse. Kasi kapag na-reverse to, automatic, siyang papalit na Vice President at hindi na makatakbo sa 2028 si BP Sara as a President. Di ba? Abangers to eh. Kaya nangyayari, ang daming naiinis sa kanya. Kaya sinabihan din siya ni Jason sa na estupido. Ginawa mo ng comedy bar ang yung Senado. Nakadalawa na siya eh. Nakadalawa na siya na nagsasalita na parang hindi mo maintindihan ang kanyang pinagsasabi. Dapat ito, wag nang tumakbo sa sa politika eh. Wala na eh. Hindi siya gigil. Yung sa mga pagnanakaw sa sa Kaban ng Bayan, sa flood control, di ba? Hindi siya gigil eh. Hindi siya gigil na gigil. Pero pagdating kay sa mga Duterte, gigil na gigil. Ayaw ko kung dismayado ka lang dyan eh. Sa nangyayari sa sa impeachment complaint ni BP Sara eh. Hindi ko alam kung bakit gigil na gigil siya. Kaya sa ngayon yan muna yung natin, update natin mga kawangis ko dyan. Kung saan man sulok ka man ng mundo, please subscribe my channel and likes din ang aking mga video. Kaya sa ngayon, babay muna and masalam.